Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Siyam na parehang nakinabang sa programang libreng maramihang pagkakasal ng pamahalang lungsod na ginanap sa Basilica ng Immaculada Concepcion noong December 5. Layunin ng mass wedding na matulungan ng mga kapos sa pera para makapagpakasal at makapag-isang dibdib yung mga matagal nang nagsasama. Sa ilalim ng programang ito ng Batangas City Civil Registrar's Office o BCCRO, libre ang lahat ng kailangan sa pagpapakasal, kagaya ng seminar sa family planning, marriage counseling, fees sa marriage application, marriage license, marriage solemnization at legitimation ng mga anak. Ang mga ikinasali sa mailalim sa marriage counseling, responsible parenthood seminar, parent effectiveness seminar at family development session na makakatulong sa kanila upang maging matatag ang kanilang pamilya. Sila ay kinasal ni Reverend Father Angel Pastor, ang parish priest ng Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception. Binigyang din ni Father Angel ang kahalagahan ng naturang programa upang mapagbigkis ang mga mag-asawa ng sakramento ng kasal. Payo niya sa mga kinasal na isama si Kristo sa kanilang buhay. May asawa at tulad ni Jesus ay magkaroon ng unconditional love sa kanilang mga kapareha. Lubos ang pasasalamat ng mga beneficiaries ng naturang proyekto sa tanggapan ng tagatalang sibil sa paumuno ni CRO Charisma Mojares at kay Mayor Beverly D. Macua sa pagkakataong ipinagkaloob na maging legal ang kanilang pagkasama. Ang mass wedding ay sinimula ni dating Mayor Eddie D. Macua noong taong 1996 at ipinagpapatuloy ni Mayor Beverly upang higit na mapagtibay ang pagkasama ng pamilya na siyang basic unit ng lipunan. Pinasinayaan at binasbasan ang Batangas City Septage Treatment Plant sa Barangay San Jose Sico noong December 5 bilang pagtalima sa itinatakda ng Republic Act 9275 o ng Philippine Clean Water Act o 2004 kung saan tinatagubilinan ng lahat ng local government units na magkaroon ng septage management system. Layunin ng naturang batas na ipinatutupad ng Department of Environment and Natural Resources na matugunan ang iba't ibang suliranin hinggil sa maruming tubig at masiguro ang pagkakaroon ng malinis na supply nito. Ayon sa Sanitation and Wastewater Head ng Prime Water Infrastructure Corporation na si Architect Verhel Paule, isang paraan upang mapangalagaan ang water supply ay ang pagpapasipsip sa laman ng septic tank sa mga kabahayan. Ang mga ito ay kailangan madala sa naturang facility upang maitreat. Pag-iwalayin ani ang mga ito kung saan ang mga solid ay tinatawag na biosolid na iho-haul out ng DNR accredited contractor, habang ang mga tubig o ang liquid na pagpipigaan nito ay dadaan sa proseso sa ilalim ng Department Administrative Order 2016 na may mga standard criteria at pasado sa Class C standard. Ito ay nakapaloob sa Septage Management Ordinance ng lungsod. Hahatiin ang lungsod sa 5 zones at magkakaroon ng schedule ng dislodging o pagpapahigop ng isang beses kada 5 taon upang malinis ang mga poso negro. Ito ay babayaran ng installment ng mga consumers sa loob ng 5 taon. Nauna rito, nakapagsagawa na ang Prime Water ng Information Education Campaign o IEC sa mga barangay kung saan pinapaliwanag nila ang ruta na dadaanan, ang schedule at upang masiguro na ligtas ang naturang programa. Target nilang simula ng operasyon sa Enero ng taong 2024. Tinanghal na kampiyon ang kolehiyo ng lungsod ng Batangas o CLB Mustangs sa Men's Basketball 24th Batangas Universities, Schools and Colleges Athletic Association o BUSCAA Tournament noong December 1. Tinalo nila ang kupunan ng Batangas State University sa score na 84-78. Muling sinandala ng Mustangs ang steady playmaking ni shooting guard Aljay Sigara kasama ng pinagmamalaking trap defense ng grupo. Si Sigara din ang nanguna sa opensa ng CLB sa kanyang ginawang 18 points. Ayon kay CLB Sports Coordinator Mark Bathan, nagbunga ang dedikasyon at disiplina ng mga players kung kaya't nakamit nila ang kampyonato. Samantala, kampiyon din ang pambato ng CLB sa women's chess
na si Juliana Almero. Nakuha naman ng Elqua Women's Chess Champion Kristen Gay Canlas ang ikatlong pwesto, samantalang second place naman sa men's division si Aldrin Katapang. Nakamit ni Jerilyn Villanueva ang third place para sa women's badminton. Ang 24th Muskaa ay niluhukan ng 13-member schools at isang guest school. Humigit kumulang sa 1,000 student athletes ang nakaisa sa nasabing sports event. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Ating buhay ang hinahanap, may kalayuan, di man tanaw, di nauubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal. Alam mong sa dulo ng bawat taon, naghihintay ang masayang panahon. Lahat ng lumbay at paghihintay, ang damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabi, malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Ano mang pinagdaanang may kabigatan, wala naman tayong di nakayanan. Nasaan ka man, walang maiiwanan, ang bawat isa ang ating tahanan. Damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabi, malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal
Tinanghal na Best Film ang ulap ng University of Batangas Junior High School Department sa isinagawang Adolescent Health and Development Program Film Festival Awarding ceremonies noong December 1. Ang AHDP ay programang pinatutupad ng City Health Office sa pamamagitan ng Population Program Division na naglalayong mapangalagaan na kapakanan at matugunan ang mga problemang kinakaharap ng mga kabataan sa lungsod. Tampok sa naturang kompetisyon ang short film na likha ng mga grade 9 at grade 10 students mula 4 na high school sa lungsod. Tinalakay nila ilang isyong pinagdaraanan ng mga nasa adolescent stage tulad ng teenage pregnancy, problema sa pamilya, at problema sa mental health tulad ng depresyon. Nanalo ng second place ang Yabag ng Pedro S. Tolentino Memorial Integrated School. Third place ang Litrato ng Golden Gate Colleges at ika-4 na pwesto ang Temptation ng Divine Child Academy. Tema ng film festival ay Gen Z tungo sa tagumpay, Gilang sa hamon ng buhay. Nagpaabot ng pasasalamat si City Health Officer Dr. Rosana Barion sa lahat ng mga paralang lumahok at hiniling na maging katuwang ang mga kabataang kalahok sa pagsusulong ng advokasya ng AHDP. Nagwagi ang sangguniang panglungsod sa Local Legislative Awards Component Cities category sa ginanap na year-end assembly ng Philippine Councilors League sa World Trade Center noong December 5. Narito ang report. Ang naturang parangal ay ang award system ng Department of Interior and Local Government o DILG kung saan kinikilala ang exemplary performance ng konseho ng mga munisipalidad at syudad sa bansa. Dumalo sa naturang okasyon upang tanggapin ang karangalan ang mga miyembro ng sangguniang panglungsod sa panguna ni Vice Mayor Eliza Cruz. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat.